China, nanawagan ng global dialogue laban sa cyber threats. Ritual ng US, nagdulot ng $5 trilyong na pagkulang sa ekonomiya. WEF, nagbabala ng bully crisis. Ariswarang nabagian ng Pramutik, inilabas. OPCB sa ICC, tinutula ng kapinyang dating Pangulong Duterte. Ng cancer, mahigit 6,000 ang namamatay taon-taon sa UK. Sa pilitang paggawa ng Waiver Region, ibinunyag. US Supreme Court, isinaligalang same-sex marriage. Global food crisis nakaambang sumiklab. UNDP nagpadala sa malalim na problema ng global water crisis. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Maupay nga ata sa Nuevo Samar. Ngayon ay araw ng Miyerkules, taong kasalukuyan. Ako ang iyong lingkod, Ronald Gabet. At ako naman si Maisel Alves. Mula sa puso ng kaalaman at gitna ng balitaan, bitbit namin ang katotohanan. Ito ang programang Campus Connect. China, nanawagan ng global dialogue laban sa cyber threats. Nanawagan ng China para sa matinding kooperasyon ng global dialogue ng mga bansa upang mapanatili ang seguridad ng cyberspace. Ipinahayag ni Lau Xiaoming na ang bukas na usapan at pagtutulungan ang pinaka-epektibong paraan laban sa pandaigdigang banta tulad ng cybercrime at online terrorism. Binigyan din niya na hindi dapat isisi sa iisang bansa ang mga problema. Sa halip, magtulungan ng mga gobyerno sa regulasyon. Patuloy na pinalakas ng China ang kanilang cyber security laws. Nanawagan si Lau sa mga bansa kabilang ang US, UK at EU na may kapagtulungan sa usapan at iginiit na mas makakabuting mag-focus sa pagpapalakas ng cyberspace kaysa sa pagsisisihan sa isa't isa. Ritual ng US ang dulot ng $5 trilyong na pagkulang sa ekonomiya. Niyanin ng ritual sa pagitan ng US at ibang bansa ang pandaigdigang ekonomiya. Mahigit 1,000 turista sa Amerika ang sumuporta sa mga dagdag tarifa ni dating Pangulong Donald Trump na ginagalit ng mga bansa tulad ng Canada at Chivas. Ang aktwal nito ay nagdulot ng pagbagsak ng ekonomiya sa US kung saan $5 trilyong ang pagkawala sa stock market value ng S&P 500 companies kasabay ng paghina ng ekonomiya sa buong mundo. Gayunpaman, sa gitna ng hapon, lumalabas ang positibong epekto nito sa Asia. Inaasahang lalaki ang ekonomiya ng rehiyon ng 1% hanggang 1.5%. Ang Pilipinas ay makikita ng pagkakataon na maging manufacturing hub at sentro ng export para sa mga kailangan na lalo ng taripa tulad ng Europe. Bilang doon, nagpatupad ang Malacanang ng mga batas at insentibo para sa mga bukunan at nagdalaga ng economic upang matugunan ang epekto ng taripa ng Amerika. WEF ang nagbabala ng bully crisis. Wala ang mga economic forum sa kailangang global risk report na News 95 na mundo ay nakaranas ng isang bully crisis sa sabay-sabay na krisis na sumasaklaw sa seguridad, lema, lipunan at pamilya. Tinuturing na pinakamalang panganis ngayong taon ng pagtaas ng tensyon posibleng almating hingalian sa pagitan ng mga bansa. Kasabay nito, tumindi rin ang paggalat ng misinformation o disinformation na nagdulot ng pag-ulog ng tiwala sa mga institusyon dahil sa mabilis ng pag-unlad ng artificial intelligence. Nagbigay babala rin ng ulas tungkol sa lumalalang epekto ng climate change, lalo na matapos na itala ng UN ang 150 magiging sakunang problema noong 2024. Bukod pa rito, nananatiling kritikal ang isyo ng hindi pagkakapantay-pantay sa mundo. Sa kabuuan, binibigyan din ng WEF ang pangangailangan ng mas matatag na
internasyonal na pagtutulungan upang harapin at magkakaugnay na krisis na patuloy na nagpapahina sa katatagan ng mundo. Ako, si Lina Ramos, One Balita. Balik sa'yo, Ronald Capio. Susunod, Ang resulta ay mga kapatid pinilabas. OPCV sa ICC, tinutulan ang kapilani ng Pangulong Duterte. Ng cancer na higit 6,000 lang namamatay sa taon sa UK. May mga bagay na dapat pinapahalagahan. Subalit may pagkakataon na tayo'y nagiging pabaya. May mga ahensya na handang tumulong sa'yo. Walang dahilan upang mawalan ng pag-asa. Dating Miss Universe co-owner Anna Jagahutati pinaghahanap matapos hindi dumalo sa Panda Rankings para sa Chikapi na natero si Ana Mia Tumagara. Mia. Isang arresting warrant ang nilabas ng South Marco Criminal Court laban kay Anja Prutativ, ang dating co-owner ng Miss Universe na matapos siyang hindi dumalo sa pagdinig ng hapon para sa kasong fraud na pinasasakutan ng 30 milyon ng Thailand. Dahil sa kanyang paliban, ipinahayag ng korte na umiwas siya sa hustisya at inutos ang pag-aresto at forfeiture ng kanyang bill. Ang kaso ay isinagawa ni Dr. Rolwa Machamayon laban sa kumpanya ni Jack Prutativ, ang JKN Global. Dahil sa joint fraud sa February 1, may mga ulat na nagsabing lumakas si Jack Prutativ patungong Mexico upang buwasan ang rehabilitation plan ng JKN. Kasabay ng rumor na convert siya ng biglang ba sa cryptocurrency. Natatanda ang nag-resign si Jack Prutativ bilang CEO ng MUO noong Hunyo 20 at nagdistansya na ang Miss Universe Organization sa kanyang mga personal na issues. Ako si Anania Tumagara, One Balita. Huwag paiginin ng Aguilanin Duterte na natigil ang bote, biktima ng makahanap ng pangarang hustisya. Nagbigay ng matibig na nawagan ng Office of Public Counsel sa victim ng OPCE na hubang pagbigyan ng matibig dahil Pangulo Rodrigo Duterte na walang kasang isidro sa paglilinis kaugnay ng kanyang pasok crimes against humanity. Sa isang formal na pagsisimiki pinatulan ng OPCE ang Aguilanin Duterte na ibinatay ng mga pangkalatang pangkalisugan bilang kanyang ibenta. Sa halip, iminungkahan ng OPCE ang pagbuo ng independent medical panel upang puriin ang mental at hindi kakayahan ng Duterte na humarap sa paglilitis. Binigyan ni Inang Plasbakan na dapat ang mga biktima sa agad ng justisya, lalo na ang mga pamilyang naapektuhan ng pagkakusyal ng kumpanya o dalong na nagdulot umano ng pibuti sa judicial hearing. Patuloy na umaani ng pandaigdigang atensyon at batubo sa patos. At sa kabila ng Aguilanin Duterte, ang matatag na painindigan ng OPCB ay nagpapakita ng humanat na commissioner sa ICC na ituloy ang kaso. Ako si Chia Jailo, One Balita. Ang cancer sa non-smokers lumala. 6,000 na non-smokers na mamatay taon-taon sa UK. Alamin sa ulat ni Carmina Metulat. May lumabas na bagong pag-aaral na nagpapatunay sa isang tahimik na pangalan. Ang
lumalaking bilang ng kaso ng mga cancer sa mga taong hindi naman naninigarilyo. Ayon sa datos ng UNAIDS, kinakayang 6 na smokers ang mga kahit-taong taon dahil sa sakit na ito. Pinaniwala ng mga eksperto na ang mga sanhin ito ay nagbibilang sa smoke at mawinhaming exposure sa ilang sa trabaho at maging matinga ang ventilasyon sa lupa. Malaking problema dito na pinaniwala na ang naninigarilyo lamang ng cancer na nagtutulog sa pagbawa ng akala sa mga sarcomas at umakontrol sa infection at sakit sa lupa. Ang biga na nanawagan ng mga eksperto sa publiko at pamahalaan na bigyan pansin ang kalidad ng hangin at environmental rest. Sa bintana ng mga pangyayari, isang paalala na ang bawat informasyon ay gabay sa mas maayos na bukas. Ako si Carmela Herbogayo, One Balita. Sa aming pagbabalik, Sabi ng sa paggawa ng Miguel na ibundang. yung Secret Word isinaligan ang safe marriage. In a world bustling with technology, let's not forget the incredible power of nature. Trees, our silent companions, offer us so much more than we realize. As trees grow, they combat climate change by removing carbon dioxide from the air, storing carbon in their roots and soil. They then release clean oxygen back into the atmosphere, keeping our lungs and planet healthy. Trees create peaceful havens for us to connect and unwind. They support wildlife, offering shelter and food for countless species. In cities, trees combat the heat island effect, keeping our surroundings cooler. Planting trees today ensures a greener, brighter future for generations to come. So let's celebrate trees for all that they do. Nature's gifts are all around us. Let's cherish and protect them. Isang bagong ulat ang nagbinyag ng kalawang sistema ng sabi ng magtatrabaho na sinasabi ni sinasagawa sa pamahalaan ng China sa Uyghur region. Nakaka-apekto ito sa mga Uyghur, Kazakhs, Tiger, iba pang minoriyang grupo patay sa ulat ng Helena Kennedy Center for International Justice. May matibay na ebidensya ang labor transfer program na tinutugma sa definisyon ng salitang paggawa ng International Labor Organization, kung saan ang manggagawa ay pinipili o kontrol laban sa kanilang kagustuhan. Dahil sa lawak nito, halos imposible na para sa mga kumpanya na nakaiwas sa mga produktong maaaring mula sa sabi ng paggawa. Bawat sulok ng mundo, ang serbisyo ay hindi maglalaho. Ako si Jillian Agaro, One Balita. Secret Word isinaligan ang safe marriage sa bawat bansa. Alamin sa ulat ni Alamin Garrett. Isang kasaysayan sandali ang naganap sa Estados Unidos matapos ikaroon ng Korte Suprema ng US ang konstitusyonal na karapatan ng pagkaraniwang salian na mapakasal sa bansa. Sa isang mahalagang mga apat na desisyon, tinitiyak nito ang pagkakapantay-pantay na pag-aasawa sa bawat isa sa limang estado. Ayon kay Justice Anthony Kennedy, ang mag-asawa ay dapat magkaroon ng pantay na edad. Isang pahayag na naging sentro ng desisyon. Marami ang nagdiwang-iwang habang ipinapahayag ang kaligayahan na sa wakas ay naglalasaganan ng bansa. Tinawag ni dating Pangulong Obama ang desisyon na isang tagumpay para sa Amerika. Ang desisyon ito ay nagbigay ng kalayaan sa milyon ng mag-asawa na magpapasal sa kaniman sa bansa na nagpapatunay na ang pag-ibig ay mabuti at isa ang positibo sa dali sa kabila ng malalaking suliranin sa ibang bansa. Ako si Armelin Carte, One Balita, aming pagbabalik. Global best practice, ikaw magsuwing na. Yung hindi nagpapala sa malalim na problema ng global water crisis. Dear world, I am a woman, a human.
of God, a grateful one. I also have hair, nose, hands, ears, and eyes. A body so nice. A body so nice. But Pwede babae ka, ayaw mo magpagalaw. Aray ko ka! Para magsam na ba kasi niyo akong nanay ninyo? Ayaw ko kasi! Hindi nga pwede. Ayaw ko kasi sa'yo! But why experiencing such things? Why being discriminated? Why being violated? we are human too. Dear world, Help me. Stop violence against women. world, women are humans too. Global food crisis nakaambang sumiklab. Pagkain sa mundo nanganganib dahil sa sabay-sabay sa pinsala sa ani ng US, Russia, China at India. Alamin ang ulat kay Leonila Ramos. Naglabas ng seryosong babala ang Fassbender think tank mula sa Sri Lanka hinggil sa posibleng pagsiklab ng panibagong global food crisis tulad ng naranasan noong 2007-2008. Ang pangamba ay dulot ng sabay-sabay at malawakang pinsala sa ani ng apat na malalaking bansa, ang Estados Unidos, China, Russia at India. Sa US, sinira ng pinakamasahal na tagtuyot sa loob ng 5 dekada ang ani ng mais at soybean, habang bumagsak din ang ani ng trigo sa Russia dahil sa matinding init. Humina ang monsoon sa India at nagkaroon ng tagtuyot sa ilang bahagi ng China. Dahil sa mga problemang ito, tumaas ang presyo ng bigas at asukal sa pandaigdigang merkado. Bagamat hindi pa kasingila ang sitwasyon ayon sa FAO, nanatiling mataas ang banta dahil sa patuloy na pagdami ng populasyon at epekto ng climate change. Dahil dito, hinimok ng Fassbender ang mga leader ng mundo na maging maingat at magpatupad ng mga hakbang tulad ng pagpapaunlad ng agrikultura upang maiwasan ang malawakang pagtaas ng presyo. Ako si Leonila Ramos, One Balita. UND, nagpabala sa malalim na problema ng global water crisis. Inclusive Human Development Report ng United Nations Development Program o UNDP, ang pandaigdigang krisis sa tubig ay higit pa sa simpleng kakulangan. Pinangalanan itong beyond scarcity at itinuturo ng ulat na ang tunay na problema ay nakaubad sa kapangyarihan at kahirapan. Ibinuto ng ulat na ang maling water governance ay hindi pagkakapantay-pantay sa access sa tubig at sanitasyon ang pangunahing nagpapahirap sa mga komunidad. Isa sa nabanggit na lugar ay ang Sub-Saharan Africa na may mababang spending para sa tubig kumpara sa kanilang GDP. Kinikilala ng UNDP na ang solusyon ay hindi lang technical kundi political. Kabilang sa kanilang 4 na rekomendasyon ang pagpapakilala sa ligtas na tubig bilang karapatang pantao. Hinihimok ng ulat ang mga leader at mga donor community na tugunan ang access na ito bilang isyu ng hustisya at pag-unlad ng tao. Ako si Anamia Tumagara, One Balita. At iyan ang mga balitang aming nakalap sa mas pinalawak naming paghati ng katotohanan. Ito ang One Balita. Dahil sa balitang makakasahan, kami ang umong sandigan. Ako si Maisel Alves. At ako naman si Ronald David para sa pagmamaaral at mamamayan. Laging may koneksyon na maaasahan dahil ito ang Campus Connect.